Ang inaanuhan ko nga lang, bakit sila pumayag sa 25% na sabi naman ni Governor Presby, nung panahon nila ng mga Reyes, 33 to 40% na yan Correct, Sinabi pa oo. niya na bukal ako. Yes, bukal ako noon, pero inupose ko yan, nilabanan ko yan. Mm-mm. Natalo lang kami sa botohan, di ba? Okay, oo. Kasi kung ako kasama doon sa pag-approve niyan, hindi ako magsasalita, nakakahiya yun. Kontra posisyon, di ba? Ang linaw-linaw, maski bilangin mo pa yung botohan na nangyari dyan, talagang hanggang doon lang ang pagtutol namin dyan sa mga nilakad ng mga panahon pa nila Nanay Carmencita, no, na yung abogado nila 33%, di ba? Ngayon naman, at saka hindi natin alam sa 33%, ang liit lang nung amount na binibigay noon. Ngayon, lumaki nga. Lumaki rin naman yung ang laki rin naman ng ating babayarang lawyer's fee. Kasi parang So, by then governor nasa 20 million US dollar lamang ano po yung offer na settlement back then nung panahon po. actually, hindi. Yung, alam mo, kung inayos lang nila yan, yun ay nasa escrow fund na Ibig sabihin, nasa bangko na yun Hindi lang talaga, namali lang talaga ng step na, at ang sinabi ni Placidum noon, kung kulang man yung amount na yan, dadagdagan pa nila yan at kaya daw nila naman ayusin. Yun ang nilabas nilang executive note doon kay Presidente Ramos. Kasi hindi naman kinulong, pinending nila sa immigration yung mga nag-ooperate ng Marcaper Placidum ng mga Canadian, hindi pinalabas. So yung chairman ng Placidum nangako kay Presidente Ramos, palabasin mo na yung mga tao namin yan. I think si John Looney yun at saka si Steve Reed. Nasabi, palabasin mo yan kasi Placidum will do whatever it takes na kaya daw nilang ayusin at dagdagan pa yung pera. Alam mo na, kapag napabayaan, ganyan na nangyayari.